by 10 p.m. ata, kinancel na lahat ng flight. Bakit pala? Kasi natapon kanina. Na-accident daw yung mom ko. Oh my gosh. Sobrang damit. Ang pangit talaga ng effect niyan. Welcome back to our channel. Be like sorry, this? Good morning! Very pretty one. Yeah. Yeah. Hmm? Ew. What's that? Ew! What's that? What's that costume, ha? What? I want Papa me. Oh no, weird. So it's for faith because you know. I'm gonna drink water so that I cannot cough. You have your Nito headband. Hello, good morning. Welcome to the vlog. It's really not a good day kasi nga dahil yung sa storm, pumasok na siya talaga and sobrang because of the storm, sobrang daming nangyari. Parang ganun na lang. But we need to go on with life. Third dose ngayon ng vaccine ni Ellie. So, going kami ngayon sa hospital. Pero mabilis lang to. Then, we need to go home. Nag-pray na kami ni Ellie. Kasi, I don't know, I cannot understand bakit parang hindi talaga at ease yung heart ko ngayon. Tapos, parang very anxious talaga. Praying for safety and protection in everything. Tapos makabalik kami sa bahay. The kids are dun naman with their manangs. And of course, our daddy is still in Manila. So, chika ko yan mamaya. Mabuti na lang it stopped raining na. Tapos parang nag-slow down na yung hangin. Kanina talaga sobrang lakas kasi talaga. Kaya parang hindi muna kami lumabas ng bahay. Nang pwede na nang matubo pa man na siya. Nang ginapa na natumba nang. Ate na ukuha, iligot. Ari ka din siriya. Iligot ko na lang. Thanks. Nang. Ari lang mo, iligot na lang. Mommy, this is a lot of guys too.
Long guys. So we need to first make sure it's all dry. And we're gonna get going. And then I make up something. And then funny thing. Hi guys. Hello, we are already in bed Yes, I'm because it's time to... sleep, but there's no electricity. Why? There's no electricity. It's 1 hour. Okay. Okay. I'm gonna cough to you. What? YouTube and me is gonna fight? No, that's not good. So, you don't see the video later. I said that. Grabe. Tawag nito. Sobrang daming nangyari. I think, parang feeling ko ngayon lang ako nakasettle down. As well as nakasettle down na din yung weather namin dito. Morning pa lang before ako pumasok sa work, nagkaroon na ng power outage. Honestly, buong city siya. Buong Negros. Nag-post na yung Negros Power na nag-automatic parang off yung mga equipments nila. Kasi pangit naman talaga kanina talaga. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Signal number 4 siya talaga. Hour din yun na lumabas kami. Doon parang nag-slow down yung lahat. Yung hangin, kahit yung ulan. Kaya nakapag-drive ako ng mabuti. Tapos hindi kami sobrang nabasa ni Ellie. Tapos after ng vaccination, diretso na kami uwi. Ingat na lang talaga kami kasi by that time kanina, sobrang dami nang naputol ng mga puno. Tapos wala naman kami dinaanan na bumaha talaga. Pagka-uwi lang talaga namin, yun. Again na naman. Tapos much stronger na siya. Dami nang lumilipad na mga bagay. Sa area namin yung parang mga plywood, yung mga parang, ano ba yun, yung sa street na mga lamp, tapos yung mga puno. Syempre, marami din kasing puno dito. Yung mga sanga, putol na talaga lahat. So, yun siguro kanina yung parang nakakatakot lang because sobrang, alam mo yun, maingay siya. Tapos yung, kasi namin yung bahay namin, may diba, crystal door kami. So, doon siya yung sobrang lakas talaga nung yung impact ng hangin. Tapos, hindi bumaha sa area namin. Pero, dahil sa sobrang lakas ng rain, saka nung hangin, pumasok na yung ulan. Kasi dito, sa area ko, dito yan siya, yan. Yan, yung area na yan. Tapos ito yung crystal door, buo yan. So kanina, while I'm working, nagugulat-gulat ako talaga sa kasi madaming natatama sa I know, compare sa iba talaga na natamaan sila, or malaki yung epekto ng bagyo sa kanila. That's just, parang ano ba yan? Still the family is safe, lahat ng yun, pero yeah, the feeling is hindi talaga siya maganda. Even for me, parang dami ko nang iniisip. Pero wala kasi si Daddy, yun nga. Si Daddy, si kanina, siya, message siya sa amin, tumatawag siya, checking us here, yun yung mahirap. Tapos so, hindi pa rin talaga ako makabalik sa work. So, wala na, empty battery na ako, I cannot do anything, I already informed my boss. Yung kanina dumaan dito yung parents ko, kasi yun nga, they help out sa isang area namin dito sa Bacolod. Kasi may wifi kami. Kasi meron kami yung parang connection sa wifi na parang ma-on siya namin. Yun yung binili talaga namin ni Daddy. Kasi syempre working from home kami. So kailangan namin yun. Pero wala kami ng mga power supply na pwedeng saksakan. So hindi kami, wala kami maka-charge siguro with a power bank. Pero isang power bank na lang yung natira dito. Kasi siguro na parang hindi ko talaga siya ini-expect na
ganun, to that level ba yung ano niya, yung dapat pag-prepare namin. Na-focus kasi kami sa pag-uwi ni Daddy kagabi. Siyempre, yung expectation ko kasi dapat today, andito na si Harvey. So, kagabi, yun na nga, we are really praying na sana makaabot siya before makancel lahat ng flights. 2 a.m. pa kasi yung flight niya. By 10 p.m. ata, kinancel na lahat ng flight. Tapos yung next niya nang balik sa amin, honestly, next 2 days. So, Tuesday, tomorrow na evening. And praise God pa rin talaga for the safety and everything. Honestly, ikutin ko lang ba, naghihintay lang ako na parang mag-ano pa yung hangin. Kasi i-check ko, syempre, I need to check out kasi kanina sobrang daming gamit na ewan ko, around the house. So, yun siguro. Tapos, we'll try to clean up. Dito naman kasi sa loob, we're safe naman and we're okay. Praying for strength talaga and provisions for everything. Better na, I feel much better. Yung naka-help talaga kanina sa akin, nag-listen lang ako ng audio Bible. May ganito kasi ako, di ba? Yan. So, while working and everything, kapag sobrang feeling ko magpapanik attack or I feel parang anxious na yun, nag-audio Bible ako or I listen to praise songs. Tapos kanina din kami ni Ellie once in a while. Nagkabitin talaga tong anak ko. Pupunta kami sa corner, tapos pipray lang kami, pinapipray niya yun nga, yung storm, everybody, even si daddy niya, yung mga relatives namin, lahat ng yun. So, honestly, that calmed us down. Waiting na lang ako. Honestly, si daddy nag-rest siya ulit. Try ko na lang mamay. Kasi, yun nga, nilagnat pa siya. So, nag-fever siya while nandun sa Maynila ngayon. So, grabe. Honestly, more on talaga sa mga plants and everything. Yun no, yung malunggay namin kanina. Kumuha pa ako malunggay for our lunch kanina. Oh yung mga plants talaga namin yung nagtatumba. Oh, may nahulog doon. Wait lang, let's see. Kasi wala kaming water sa loob. Dito na yung water. So, dito siya naghugas ng pinggan. What is this? Saan mga galing to yan? Oh, ito siya yung kanina. Parang cardboard ba to? Nag-sound. Kanina kasi may tumama talaga dito sa crystal namin. Hindi ko alam kung ayan siya. I think sa neighbor namin po yan. Ito yung natapon kanina. Yan. Mabigat siya kaya yan yung oh my. Wala na. Nilipad yung trampoline. Pinatayo na namin to kanina. Wala na. Ayun siya, malaki siya. Ito, laki pala. Ito yung natapon kanina. Hindi pa rin talaga tapos yun. Honestly, I'm going to the hospital right now. Kasi kakatawag lang ng brother ko. Na-accident daw yung mom ko. Basta sa bahay daw ata. I'm not sure kung ano yung situation. Basta dinala na nila sa ER kasi parang natumba ata yung mom ko. Sa tamaan daw, sobrang laki ng sugat niya sa ulo niya, sa likod dito. So, hahabol ako sa kanila sa hospital ngayon. Let's see. Hindi ko na alam anong iisipin ko. Siguro, I'll just spend muna some time to connect with the Lord and everything. Nakikisabay kasi yung emosyon ko sa bagyo. Ano ba yan? Lord. Lord. Try to update as I can. So, hindi na ako makadaan sa usual na dinadaanan namin. Sobrang na-block talaga yung puno, yung area. So, mag-reroute ako. Okay. Nako. Okay. Hopefully, may mga ibang daan pa. Okay. Pag another route ko, may puno ding natumba. Wait lang. I'll try. Oh my, kanina okay pa yun yung area dito nung
First ko na daan. Oh my gosh, buong bahay. Grabe. This, oh, wait lang. Oh no. Oh my gosh. Oh my. Okay, dito lang siya na part. Path ahead has turned into a maze so unclear. Every whispered direction just won't reach my ear. The shadows in this room grow longer by the hour. Promises I made now lack their former power. I'm trying to read a map that's fading in the rain. Every step I take just brings me closer to the pain. My heart's compass spins and loses its own tune underneath this strange and distant moon. I'm calling out, but silence is... What happened, dear? Oh my gosh, burn out pa rin. And this is the only light we have sa bahay. And ubos na ang battery ng lahat. Pero yung mga bata, wala pa na ubos ang energy. I'm already home. Wait lang. Aray. And ay, grabe. It's ano ba? I don't know where to start. Tag nito. Pero pag alis ko kanina sa bahay, grabe, sobrang nagre-route ako kasi sobrang dami talaga ng trees and mga electric pole na talagang natumba, as in black yung mga roads. And grabe, yung kaninang morning namin na pag-alis, yun yung mga nangyari, parang the night before. Mas better na lang pala yun, yung after na talaga sa bagyo, nung pagpasok na, so mga 2 p.m., 3 p.m. ako lumabas. So after na yun, nag-better, nakalabas na ata yung bagyo. I mean, with the Negros area lang. Pero grabe, sobrang dami, ang pangit talaga ng effect niyan, mga malalaking puno. Yung nangyari sa mom ko, kanina tarantang-taranta na ako. Pagkadating ko pa lang sa ER, ina-expect na nila ako kasi yung papa ko parang nagsabi siya na ako yung parang magde-decide ng lahat kasi wala daw silang alam lahat. So parang hinintay talaga nila ako before yung may mga parang magawa kay mama. So pagdating ko, natawa pa ako kasi kahit si Doc, yung in charge sa amin, parang pinakalma niya muna ako kasi parang talagang nanginginig ako. Tapos yun nga, parang yes, I cannot stress it out. Talagang nagpanic ako and everything. Pero nung nakakalma na, tapos nakita ko si mama, nakakausap ko na siya, yun, parang nag-okay na rin ako. Pero sabi daw talaga nila, kanina daw, pagkadating nila sa hospital, talagang nakalimutan ni mama lahat ng mga nangyari, tapos hindi daw siya makausap, parang lost daw talaga siya. Pagka-uwi nila sa bahay, nila na doon, hindi sila makapasok dahil yung puno ng parang yung mango tree, nahulog talaga sa gate namin. So, parang siya, malaking branch kasi sobrang laking puno yan siya talaga. So, yun, yung youngest namin na brother, saka si mama ko, sila yung parang nag-chop ng tree para ma-move around nila. Tapos yung sabi daw ni mama, sa sobrang taas kasi ng parang yung branch na yun, umakyat siya, tumayo siya sa chair. So habang nagaganon. Tapos parang because daw sa hangin, kasi mahangin pa rin nung nag-clean up sila, na nalipad yung isang sanga, parang ganun sa face niya. Tapos yun nga, nahulog siya sa chair. Tama talaga sa head niya. Mataas siya kasi nasa taas siya ng chair. So mataas yung hulog niya. Tapos yung pagkita ko kay mama, sobrang dami niyang pasa. May sa face niya, sa mga arm niya, sa dami niyang sugat. Tapos sobrang sakit ng likod niya kasi yun yung natama sa floor. Tapos semento kasi yung niya. Tapos yung dito sa head niya, sobrang haba talaga, as in, na siya, hindi nag-suture sila, pero stapler na lang yung ginamit, pero mabilis. Parang ilang staples ba yun yung nagamit sa kanya? More than 5, 8 ata. Kahit ako, yung parang pangit siya talaga, tapos may parang part niya, so,
yung tinakutan ko lang kasi talaga, kasi nawalan talaga siya ng malay, nag-blackout daw si mama nung nangyari yun. Hindi niya na maalala anong mga nangyari, pero mabuti na lang habang yun nga, naka-recover na siya, naalala niya rin yung parang details, lahat ng yun. Tapos yun na, tinakbo na sa hospital. Mabuti na lang, malapit yung hospital sa amin. Pa-CT scan kami, x-ray, we need to clear everything. Honestly, dapat for ano din siya, for admission din siya, for monitoring lang. Pero nagsabi na lang ako, yun nga, nag-instruct na rin ako sa mga kapatid ko. Pumunta ako ng hospital 3 p.m. Ngayon nito, nakadating ako sa bahay. Ano na, 8 na. Grabe, 8 p.m. na pala. 8 p.m. na ako nakarating. Tapos, yun, kanina, talagang, ang pangit lang kasi until now, dahil sa sobrang grabe nung damage nung storm, walang ilaw buong Negros. So talagang kanina habang nagde-drive ako, sobrang slow ko mag-drive kasi talagang total darkness siya. Yung parang first time ko nakita na nighttime siya, yung mga mall sirado, lahat talaga walang ilaw. Tapos, syempre, ingat pa kami kasi hindi rin namin makita. Wala din yung ibang street lamps. Yung mga hindi solar ata na street lamps, wala din. So, madilim siya. Tapos, makita mo na rin yun nga, may mga puno na natumba. Talagang very, very careful talaga dapat. Chinarge namin. Naubos kasi yung power bank namin. Nag-zero na talaga lahat for the whole day. Tapos, isang light na lang yung natira sa amin ngayon. So, chinarge ko sa car yung power bank. Hopefully, kahit konti lang. Pero well, that's it. Grabe talaga yung nangyari for today. Parang feeling ko it's so full. I did not expect, pero still, God is faithful. Honestly, kanina pauwi ako. Parang, parang alam mo yun, sa mga ganitong time na mga calamities, na hindi mo hawak yung lahat, tapos may mga accident na mga nangyayari. Grabe pa rin talaga yung yung heart ng mga kids. For them, very innocent lang talaga, and they're just happy. Yan, naglalaro lang sila. Happy lang talaga sila. Ang mga matatanda, ang dami nang iniisip, ang dami nang wino-worry sa life. Holding on that God is really faithful. So, kahit ganito, may purpose ang mga lahat ng nangyayari. Yung cat namin, natakot din. No, I think, I will close the vlog here na rin. Kasi, maglulubat na rin ito. Wala pa rin kaming lights. Praying that, ayun nga, everything will be okay. Praying for everyone na natamaan talaga. I know hindi kami yung pinaka-worst, our place. Pero, praying for everyone na maka-recover and really find their peace and comfort kay Lord at this time. Still have that grateful heart. Thankful pa rin na safe and yung families namin, and we are comfortable here sa bahay namin. It's a great blessing for me. Okay. So I think that's it for today. I don't know kung ano na itong nangyari sa araw na to. Yes, are you hungry? And magulo pa rin sila. But I think, yes. So, we will say goodbye na. Thank you for watching and really praying for everyone. Keep safe. Bye-bye! Keep safe.